Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Virgo, this reading is for you. May 31 to June 6, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee, sa mga nag-like, nag-hype ng aking video, so hindi nag-skip ng ads. Sa inyong lahat, God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading din. Kung gusto mo na energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. May mga balahibo pa. Naglaro kasi anak ko eh. O diba may umaan. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Kuha tayo ng iyong angel number. Vice versa. Energy reading. Gawin yung guide yung mga warning ha. Hindi yung negative, warning yun. Ibig sabihin, kailangan mong mag-ingat, diba? Hindi naman kayo bibigyan ng warning kung gusto niyang mapasama kayo eh. Diba? Ibig sabihin, binibigyan kayo ng warning kasi gusto niyang maging maganda yung ano nyo. Hindi kayo mapahamak, diba? Mga ganon. Virgo. Meron kang 10, 19, 27, 29. Tama ba yun? Tingnan ko muna yung mic ko. M5, Taurus, Libra, Capricorn, and Aries. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Virgo. Nandito yung point na may mga bagay ka na parang itatransform. Yan, may magkakaroon ng mga transformation, may mga bagay ka na itatransform, babaguhin. So, iba sa inyo is magsisik in kayo ng mga information. Nagkakaroon o magkakaroon ng mga challenge in some aspect of your life. You want to structure something into your life na maaring nahandun yung point na kaya ka naglilikom ng mga informasyon o may mga bagay ka na iniisip o may mga bagay ka na gusto mong baguhin o i-transform. Handito rin yung point na parang may mga sitwasyon na dinidesire o may mga paninindigan ka o may mga actionan ka na to growth. But still, nahandun yung growth na nakikita ko sa iyo this time, Virgo. No, congratulations. May mga papers and documents din ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung may marireceive ka, may aayusin ka, may aasikasuhin ka, may ipapasa ka, or may mga babaguhin ka. Kung ano man yan, o may mga isusulat ka, maybe, may mga speech, writing situation, pwedeng na doon sa point na iyon. Makaka-receive ka daw ng communication, news, or messages sa isang babae. Tarot reader ba kayo, Virgo? Yan. Yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga questioning, quarrel, quarrent, or communication sa isang babae. Magkakaroon ng mga delay or may mga delay na sa iba dito, there's a delay happen into your life na marirecover o i-recover. Sa iba naman sa inyo is may mga delay situation. Ibig sabihin, either may madidelay, i-delay, ipagpapaliban. May mga ganong sitwasyon na. And then also is handito din daw yung pagbabalik ng iyong confidence, you know your purpose, at may mga main concern ka na this time. Sa iba sa inyo, may mga spiritual growth situation. And pagbabalik ng iyong vitality, a karma, ang nakita ko to, ibig sabihin, is a good karma situation, ano, sa iba sa inyo, kasi may growth. May mga recovery situation din ako na nakikita, and healing. Meron ka daw ginawa from the past na marireceive mo yun. Na magbubunga siya ng maganda, ibig sabihin. Sa iba sa inyo is may tao na may boundaries eh. Hindi ko alam in what way. May tao na maybe you put boundaries or may tao na magkakaroon ng boundaries o nandun yung point na magkakaroon ka ng mga limitasyon sa buhay mo. Para maglilimit ka. Hindi ko alam kung saan yung limit na halimbawa sa pera, halimbawa sa mga taong makakausap mo, halimbawa sa basta there's a limitation situation. And then also, maaring makaka-receive ka lang or ano ba to, makaka-receive ka ng news, pwedeng nado sa point, or ikaw or someone who's connected sa iyo, mag-ingat kayo. May mga biglaang magaganap o mangyayari. May nakikita ako na doctor, hospital, check-up, surgery. Pwede rin kasi na sa iba sa inyo is magpapa-check-up, may pagpapadoktor, may magpapa-maintenance, di ba? Pwedeng ko-connect siya sa'yo or
someone who's connected sa iyo is ganon. Pwedeng na doon sa point na yun ha. And mag-ingat ikaw when it comes to an accident kasi there's an accident ako na nakita. Also, this a warning lang naman sa nakikita ko sa iba sa inyo. No? Kung may mga papers, documents, o may mga tao makipag-usap sa iyo, o may mga situation na desisyonan mo, basta mag-ingat ka. But there's a warning lang naman yun. Yan, may mga accident, mag-ingat kayo sa mga matutulis na bagay, matatalim na bagay, ganun din sa mga taong makakausap nyo, ganyan. Sa iba sa inyo, may mga government situation, hindi ko alam in what way, siguro papers and documents, o kaya sa mga official building, bahay, lupa, or mga paper, tulad ng sabi ko, papers and documents, diba? May taong matigas ang ego, na nandito rin yung point na may taong, may paghihiwalay eh. Marami kasi klase ibig sabihin ko na paghihiwalay. Halimbawa, ikaw ihihiwalay mo for a while yung sarili mo, o may taong hihiwalay sa'yo, o may pwedeng for a while o for a better, pwedeng ganun. O kaya naman is ihihiwalay mo yung sarili mo sa mga sitwasyon na hindi makakatulong sa'yo, sa mga tao na hindi makakagood para sa mga ganun sitwasyon. May paghihiwalay na sitwasyon, o may mga bagay ka na ihihiwalay. Parang mga ganun. Ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo, baka may makakausap kayo na tao na mas ahead sa'yo. Ibig sabihin, there's a position, o kaya taong mataas, o kaya is nakakataas sa'yo, yung mga ganun. Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ano mo. Maring nakakita ka ng mga angel number, repeating numbers, o kaya connected sa yung mga number na to. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng mga ganito, is your angel is try to connect at may gusto siyang sabihin sa iyo. 1331122, ang galing oh. 1717 and 666. May mga drama alert to, taking initiative, change happen, joy, good news is coming, expression, sabi ko sa'yo may healing ka. There's a soul mission ka na gagawin, iba sa inyo, andito rin yung magkakaroon ka ng mga reflection from the past at may magiging very understanding and very kind ka this time. Hindi ko alam in what way. Yun, baka may tutulungan ka, baka may mas magiging more on patient ka this time, mga ganyan. Yun. Magkakaroon ka na ng mga reflection from the past. With comes sa drama alert, ang nakikita ko kasi dito, andun yung point na either may mga tao na magkakaroon ng tampo, conflict, mga lungkot, pag-aalala, mga ganyan. O kaya may tao ko-connect sa'yo na ganito yung connection, ganito yung nararamdaman niya. May mga pag-aaralan ka raw. Hindi ko alam in what way. And we have the 1, 2, 2. O sa the 3 to, no? May hinihintay ka ba? Okay, good news is coming. Ito sabi ko rin sa'yo kanina is may message, diba? Or news. And a good news coming soon. Congrats, may blessing ka. I'll count your blessing and acknowledge your dear one. Andun din yung point of inspiration, Yan, parang you feel inspired this time, by this week, or this month, sa iba. Ay, naku po naman talaga, good fortune. Hinihintay mo ba yung good fortune? Ito na. Good fortune. Di ba sabi sa'yo, may growth ka? 13131 is a beginning. The ending and the beginning din kasi yan, no? Ibig sabihin may mga pagtatapos ng mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. And the 3 is a 4. Also, this is you. And then yung point of 1 and 3 is waiting for something. Pwede rin may mga travel kayo, o kaya may hinihintay kayo, o kaya is may mga plano ako nakikita. Also, hindi yung restructuring tsaka rebuilding ng isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, tulad na sinabi ko kanina, diba? Basta lahan doon yung growth na nakikita ko sa dito, mas magiging very creative ka this time. May mga growth situation ako, may mga exploration ako na nakikita sa iyo, or handun yung progressing, no? Mga planong matutupad. Advice, comfort, major change. OMG. Individuality, independence. Good fortune to. Have faith in your skill and talent as they are tools that can provide you with a bright future. Alam mo, may talent ka talaga. Yun yung makakatulong daw sa'yo.
A piece of good advice, a moment of enlightenment, or comforting message is on its way. O pwede rin kasi ito, 'di ba sabi ko may messages, news, communication coming. Pwedeng may ipapadala sa universe to give that message, communication, or this good fortune, ano, yon, or pwedeng i-direct niya sa iyo. Halimbawa, when it comes to good fortune kasi is, also sabi ko kanina, there's a growth, 'di ba? May mga healing, growth, successful, ending of hardship, ending of difficulties, mga ganon. Everything will work out in your favor. Aba, pabor sa'yo si universe ngayon. I-grab na i-grab mo to, ha. Ibig sabihin, lahat ng hihilingin mo o lahat ng inaasam mo o yung mga inaasam mo mangyayari. Congrats! Energy ni Virgo. Virgo, May 31 to June 6. Energy mo, aba 8-8 oh. Panalo. 8 and 9 and 3. Okay. Energy mo. Energy na nakikita ko sa'yo dito is, nandito yung point na may mga inaamoy-amoy ka raw. Joke. Kasi yun yung nakita ko. Tama ba ako? Baka iba sa inyo ganun. Parang may mga, you smelling something. Ganon. O kaya meron ka mga mababibes, meron ka mga mararamdaman, meron kang mga mabivision, meron kang mga, basta ano ka, parang nandun yung intuition mo, nandun sa point na yun. O kaya may mga amuyin ka talaga, no? Okay, when it comes sa yung energy, nandito ka daw sa sitwasyon mo na you are ready to fight. Parang you are ready for something. You are ready to give your hard work. Tapos, ibibigay mo daw yung hard work and focus mo sa buhay mo. This week, andun din yung point na may mga bagay ka na mamastery, may mga bagay ka na i-develop or skill developing. Iba naman sa inyo, may mga bagay ka na pupupusan and magko-commit ka doon. May mga sitwasyon ka na parang nahanda yung determination mo, yung pagpapasya mo sa bagay na gagawin ko to, makakamit ko to, pagpupursigahan ko to, a-actionan ko to, mga ganon. And then also is, andun yung hard work. Andun din yung point na parang meron kang hinihintay sa iba or may mga aaralin ka sa iba sa inyo. Yun. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa yung energy, by this week is may mga mararamdaman daw kayo na pain. Either mananakit yung mga kalamnan mo, buto-buto mo, kasukasuan mo, kung ano man yung mga pananakit na yan. Okay? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede din sa trabaho mo, di ba? O kaya mga tatrabahuhin mo, baka doon manggagaling yun. Tingnan natin ang parating kay Virgo. O pwede rin na kung may mga makakausap ka, o kaya may mga gagawin ka. Yan, yun ang mararamdaman. There's a pain situation. Diba dito may paghihintay? Travel din yung iba, no? Malayo o malapit. O pwede may mga pag-uusapan related to a travel. Parating kay Virgo. Ayun lang. Magdadagdag pala ako ng ano ha, Virgo. Alam mo ba ng message? Alam mo ba na may tao dito na may masamang pakay sa'yo? Hindi ko alam kung, ang nakikita ko kasing ginagawa niya, either may mga, parang may ako, huwag kayo magbibigay ng mga complete name ha, promise. Hindi ko alam kung ano yung sinusulat niya, either your name or yung sumpa niya parang sa'yo, parang ganun. O kaya is, baka mamay, naku, ingat talaga kayo. Mag-ingat talaga kayo. No? Baka mamaya may mga nagpapausok-usok, nag-i-evil eye sa'yo. Sa iba sa inyo, ganun na, may nakita akong ganun na, o sana hindi kayo to, ha?
Okay, parating sa'yo. Umiwas. Basta wag ka magbibigay ng mga information mo. Hanggat maaari, ibahin mo yung mga social media mo na pangalan. Pag hindi mo naman, trusted, wag kang Parating sa iyo. May unhappiness. Bakit? May tao dito na medyo may konting lungkot, no? Ako nakikita sa iyo. May taong malulungkot. Either karelasyon mo o kapamilya mo. Yun ang nakikita ko dito. Pero alam mo yung point, or maybe this is you sa kanya, ha? Pero ang nakikita ko kasi doon, hindi niya ipapakita yun sa'yo. Either nagtatampo siya, nalulungkot siya, nadidisappoint siya, o nag-aalala siya. Hindi mo mapapansin na ganun yung nararamdaman niya, or ikaw, hindi mo papakita na ganun yung nararamdaman mo. Pwedeng nando sa point na yun. And then also, parating din sa'yo is may mga dissatisfaction. Sana walang maging karoon ng conflict, tampuhan talaga. Yan, may mga bagay daw na mahahata ka ng nakaraan, or may mga sitwasyon daw na mag-worried ka, ma-stress, anxiety, depression ka, o ma-feeling burdened ka. Ayan, yun na nakikita ko sa iyo dito. And parating din sa iyo is there's a new horizon happen into your life. Yung iba sa inyo is meron na kayong itatry na mga new path. You're trying new path or trying new things. Parang ganun. May mga sitwasyon doon na i-reset mo, o may mga sisimulan ka na, or may mga panimulang muli sa iba sa inyo. Magkakaroon din ng mga celebration. Magkakaroon ng mga getting together. May either close relationship man yan, family, unity, reunion man yan, or basta may mga gano'n, parang you will enjoy the fruit of your labor and success. There's an achievement din. Maliit lang yung achievement pero happy to, no, sa nakikita ko dito. Very valuable itong achievement na makakamit mo, no, Virgo. Malaki man o maliit yan, ako sabi ko nga sa inyo, di ba? Gratitude and grateful, no? Yan. And yun nga, stability, success, and prosperity is coming. Andito rin yung point na may coming home hindi ko alam in what way. Darating, aalis, parang gano'n. Halimbawa, di ba sabi ko na may travel din. Halimbawa, may uuwi ka ng Pilipinas, ng probinsya, ng kalapit baryo, or someone, ganyan. Basta kung ano man yan, mga getting together, handun yung point na yon. And then also is, makaka-receive ka daw ng advice or opinion man yan sa isang taong malapit sa iyo. Ibig sabihin, either this is your family or magulang mo or tao na nakakatanda sa iyo. Sa iba naman sa iyo, may mga biglaan. May mga biglaang magaganap o mangyayari. May mga bagay daw na maiisip ka na parang babalansin mo yung sitwasyon na yon. Halimbawa, sa pera, mag-iisip ka talaga na maigi, ay kailangan nito, kailangan ganyan, para magiging organized ka, mga ganang sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. Also, opportunity is coming, may papasok din na pera, akong nakikita sa iyo. Yun. And then, iba sa inyo, may mga makikilala kayo o may makakasalamuha kayo mga bagong tao. Iba dito may makikilala ka. May mga event parties and surprise ako nakikita sa inyo. Yeah, may mga reunion din no? May kasalan ba? Either may pupuntahan kang kasal, may ikakasal, or may mga isa-celebrate ka lang, o may mga pag-uusapan. May mga ganun kasi ako nakikita sa iyo. Iba dito parang either bagong bahay, bagong lipat, bagong place, bagong tirahan. May nakikita akong ganun. Dapat iwasan. Baka naman for a while or for better, mga ganun sa iba. Dapat iwasan ni Virgo. Ano ba tong card na to? Para ako may magnet dumidikit. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban.
Ganyan, iwasan mo yung tamarin ka, malack of progress ka, at malack of common sense ka. Iwasan mo yun Ibig sabihin is, alam mo naman na mahal yun, ba't mo pa bibilin? Diba? Alam mo naman na babaksak na yung baso, hindi mo pa tinabi. Diba? Yung mga ganun. Basta, use your common sense. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede kang burnout, magkaroon ng chaos, or ma-anxiety ka. Iwasan mo rin na ma-stagnant ka. No? Iwasan mo yung magkaroon ka ng mga sitwasyon na ma-exhaustion ka or makaramdam ka ng pagod. And then, iwasan mo rin yung alagaan mo yung sarili mo dito. Alagaan mo yung sarili mo. Iwasan mo, ang nakikita ko sa'yo dito is yung magkaroon ng mga bagay na halimbawa may tao magtatampo sa'yo or ikaw yung magtatampo o kaya yung mga tao na exaggerated, ganyan. Yung bahala na situation, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga tao na mapanglinglang o kaya yung mga sitwasyon na malilinglang ka. Halimbawa, yung mata mo, nakita mo nalinglang kang ganda. Yung pala, na-attract ka lang at natukso ka. Basta ingatan mo, pag-isipan mo daw maigi, no? Yung mga bagay-bagay na sitwasyon mo sa buhay mo. May mga bagay din na kailangan mo rin kasi mag-awake, no? Or may mga bagay din na kailangan mong imulat ang iyong isipan at iyong mga mata. Yan ang sinasabi dito. Well, kung saan aspeto ng buhay mo yan, iwasan mo syempre yung mga tao na may yung mga manluloko, yung pretending, ganyan. Mga narcissist, or being you, di ba? Ingat ka, wag kang ganun. Love. Anak, hindi yan pwede. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo in love. Tao. Nak. Nak, hindi pwede. Okay, when it comes sa mga single, parang may nakakausap ka, isa o dalawa. Pero mag-ingat ka isa dito hindi maganda. Isa dito ano lang to, it's more on fashion, it's more on attraction. Alam mo na yun, ibig sabihin. Okay? Basta slowly lang. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na itong tao to is try pa rin, gusto pa rin niya naman na magkaroon ng connection pagdating sa iyo. Try to commit this person, gusto niya magkaroon ng pag-uusap sa iyo or sa iba sa inyo is itong tao to is naiisip ka niya is still nai-stagnant or nai-stuck pa rin itong tao na ito. Hindi niya alam, nagkakaroon siya ng doubt, hindi niya alam kung ililet ko kanya or hindi. Pero stagnant to. Gusto niya pa na isa pang pagkakataon dito. Sa iba naman sa inyo, naiisip ka niya at ikaw pa rin ang nararamdaman ka pa rin niya, kumbaga. Hando pa rin yung care, no, ng tao na ito. Kung kayo naman is may third party relationship, oo. May andun lang yung point na may hinihintay mo na lang siguro, no? Parang naghihintay ka na lang din ng time na kung ano may mangyayari at the end. Kaya ang nakita ko sa'yo dito is nai-stagnant ka dito. Yun, nagkakaroon naman kayo ng resetting kahit pa paano o kaya is still care pa, nararamdaman mo pa rin naman yung caring mo sa kanya o yung caring niya sa kayo, ganun. Kasi dito sa sitwasyon ko, ano ipapakita niya sa'yo, yun hindi papakita mo sa kanya. Parang mirroring. Stoga Kagami. Alam mo yung Stoga Kagami? Pero parang yung sa mirror, pagka yung parang yung kilos mo, yun din ang gagawin niya. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Pero nasa sa'yo to Iba sa inyo kasi nagdadalawang isip Baka lang naman sa iba sa inyo is meron na rin kayong connection. Pero ito sa sitwasyon, is still stagnant. Yes, may pagsisinungaling talaga. Hando yung namamanipulate o may pagmamanipulate ng sitwasyon. May pangloloko talaga. And then, kung kayo naman is walang third-party relationship, you value each other. No? Handun din yung point ng
ng caring. Aware kayo sa feeling ng isa't isa. Ang nakita ko dito, handun yung pagpapahalaga, pagmamahal, handun yung fashion. Kaso ang hindi ko lang maintindihan kasi dito sa sitwasyon mo, hindi ko alam why eh. Bakit ganito, universe? Either may isa sa inyo may lihim, yun na nakikita ko sa inyo. Halimbawa, may sorry medyo may ingay ata sa labas kasi parang nag-ano sila. Ewan ko anong machine yun. Yung iba sa inyo kasi is parang may lihim. Either hindi niya lang talaga pina-express talaga yung nararamdaman niya sa'yo or ikaw ito sa kanya or meron siyang nililihim. Yun na nakikita ko. Baka naman nililihim siya kasi hindi naman importante. Sa iba ano to, hindi siya ganun ka-express siguro, mga ganun sitwasyon, pero may secret ako nakikita. Baka naman may secret siya na ikaka-excite mo, 'di ba? May nililihim siya tapos ikaka-excite mo, pwedeng ganun. Ako nakikita sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong money. Virgo money. Money and trabaho to ha. Okay, when it comes sa iyong money and trabaho. Okay, pagdating sa iyong money, may marireceive ka naman daw. May travel kayo? Malayo o malapit? May marireceive ka naman daw. Hindi naman siya ganun kalaki, but you receiving something, no? Sa iba sa inyo. Andito rin yung point na pagdating sa pera mo, parang nagwo-worried ka sa trabaho or pera yan. Parang may pag-iisip ako nakikita sa'yo pagdating sa pera. May mga bagay ka na ini-illusion or nahandun yung point na may unfinished business yung iba. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Meron daw may tao na hihingi sa'yo ng pera eh. Either hihingi siya ng pera or hihingi siya ng tulong sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo, Virgo. Or may tutulungan ka. Yun. Sa pera mo, you try to make it balance naman, ano, pagdating sa pera mo eh. You try to make it balance. Ando naman din yung paninindigan mo. Sa nakita ko sa'yo dito, kung titingnan ko nga sa'yo dito, ano eh, very protective ka, tsaka very defensive ka pagdating sa pera mo. Yun nga lang, syempre, kapag may mga humihingi na o kinakailangan, eh, hindi mo matatanggihan talaga na doon yung point na yun, no? And then, sa iba naman sa inyo is may challenge na darating sa iyo pagdating sa pera o trabaho. Yun na nakikita ko sa iyo. May challenge. O, di ba? Sabi ko sa iyo may challenge eh. Kasi yun yung pumasok sa intuition ko sa ano ko. Sabi nung ano ko, may challenge yan. Sabi niya gano'n. Oh, di ba tama ako, devil? May challenge ka na hindi mo matatanggihan. Ingat na lang kayo, balansehin mo na lang ha. Tsaka kung magkakaroon kayo ng mga communication with someone na mangungutang, eh naku pa naman. Mag-ingat ka, tsaka huwag ka rin labis-labis. Tandaan mo lahat ng labis is masama, okay? Lahat. Hindi naman masamang tumulong. Huwag lang labis. O hindi naman, kung may mangungutang, huwag ka na lang munang magpautang kasi hindi yan siya maibabalik agad. Baka hindi ka pa maano, di ba? Hindi ka mamabayaran. Yung iba sa inyo mag-ingat kayo when it comes to communication, when it comes to kaperahan, ba trabaho o kaperahan niya, basta may connected ang pera. Kasi, iba sa inyo baka maloko kayo. Diba? Ingat na lang kayo. Kasi pwedeng may tao rin na magsisinungaling eh. Pagdating sa pera. Arigato namaste.